sa atin nung tinatawag niyong melunggay na miracle vegetable Yan, na to? kaya miracle vegetable O, bakit yan. ba? Ano, ha? Alam mo, ayon sa isang artikulo na sinulat ni Mark Fritz sa Los Angeles Times. So, ganito, sabi niya, Oh. an ounce of malunggay, Isang no? onsa. Oo. Oo. Ay katumbas, maniniwala ba kayo? 4 na basong gatas ang katumbas niyan. Kaya Oh, pala yan. yung mga jaunties, yung mga nagpapa-daddy ng baby. no? Ayan, Puntahan dito. pampagatas daw Oo. to, di ba? Ano pa? Katumbas din ito ng 7 orange naman. Huh? Vitamin C Oo. ng 7 orange at katumbas naman ng potassium na taglay ng 3 saging. Oh, ayaw mo pa ayan, yan? oh. Hindi, nakakatuwa ito, no? Dapat ito, malaman ng mga kababayan natin, ano, napakataas ang malnutrition dito sa atin, lalo na sa mga bata, no? Sana yung mga magulang nanonood ngayon, alamin ninyo, ang malunggay ay napakagaling. Okay. Masustansya. Ito nga, anong tawag niya, isuksok mo lang sa tabi mo. Bubuhay na yan, eh. Tutubo na yan. Tutubo dadami. na yan. Hindi mahirap, patubuin. Ang lupit pala sa sustansya ng Oo. malunggay na to. Oo. Yung para sa ibang sustansya pa, mga kaibigan, nahatid ng melunggay, let's watch this. Yan. Ang dami, no? Ang malunggay, bao. Scientific name, Moringa oleifera. Sa ating paligid, madali itong matagpuan. Alternatibong sahog sa munggo at tinola. Ang malunggay. Alam nyo ba na ito ngayon ay kinikilala bilang miracle vegetable ng Department of Agriculture? Ito ay dahil sa mga wonders na nagagawa ng gulay na to. It is the most nutritious vegetable in the whole world. Lahat ng benefits from A to Z, name all the vitamins, nasa malunggay. Ayon sa pag-aaral na ginawa sa India, ang malunggay ay potensyal na source ng anti-cancer compounds. Nagtataglay ito ng phytochemicals na maaring makatulong sa pagpigil ng mga cancer cells. At di lang yan, maaari rin itong gamitin upang magamot ang mga may sakit sa reproductive organ ng isang babae, tulad ng epithelial ovarian cancer. Nakakatulong din ang malunggay sa paggamot ng arthritis, heart complication, at kidney diseases dahil sa taglay nitong antioxidant. Sa maniwala kahit sa hindi, mayroon itong calcium na katumbas ng 4 na basong gatas. Hindi mo na kailangan uminom ng mamahaling gatas, kundi kumain ka lang ng malunggay leaves and then you get about 50% of your recommended daily allowance for calcium. At potassium na katumbas ng 3 saging. Imagine, ang 100 gramo or 2.5 cups of fresh malunggay leaves can give you about 400% of your recommended daily allowance for vitamin C. Nakakatulong din ito sa ating digestion, maayos na pagdumi, at maaring gamitin na panglinis ng sugat, panggamot sa ulcer, sakit ng tiyan, scurvy, asthma, at sakit ng ulo. Napag-alaman that there are about 202 conditions or diseases which can be treated by the different parts of malunggay. Parang meron ka ng pharmacy sa likod ng bahay mo kung meron kang ilang puno ng malunggay sa iyong bakuran. At dahil hanep sa performance ang gulay na to, dinevelop ito ng mga eksperto para maging sangkap sa ilang pangunahing produkto. Itong maganda rin nating innovation ngayon, yung powder, maaari mo na siyang ilagay kung saan-saan. Pwede siya sa instant noodles, pwede sa mga burgers, ihalo. Isa pa nga itong mga malunggay noodles natin. Pero ang dami na. Pwedeng saan, noodles, fettuccine, pulburon, pandesal, name it. Lahat ng may malunggay ngayon ay parang in na in. Hindi natin alam na ang buto ng malunggay ay maari palang kunan ng healthy oil. Katulad siya ng ating olive in terms of properties, di ba? Very low in trans fatty acid. Hindi lang siya pangluto, pwede rin siyang gamitin na base for perfumes and cosmetic products. Kaya naman hindi ito nakaligtas sa ating mga beauty expert, gaya na lang ni Mother Ricky, na nagmamanufacture ng malunggay shampoo. Gumawa kami ng research at na-discover ko na ang malunggay is a potent na pwedeng gamitin para mabawasan ang paglaglag ng buhok o yung paglugod ng buhok. Ang oil extract mula sa malunggay ang siyang ginagamit ng laboratorio ni Mother. Hinahalo nila ito sa iba pang compound ng shampoo.
Ang malunggay, kung ito ang buhok ng tao, ay kumukoat siya sa buhok. Tapos itong malunggay shampoo at saka itong ating malunggay conditioner at yung malunggay hair spa ang siyang nagpapatigil sa paglaglag ng buhok ng ating mga kababayan. Ang malunggay, miracle vegetable na naturingan, di lang sa kalusugan bumibida, maging sa pagpapaganda. Ang malunggay, bao. Isa ito sa mga gulay na madalas hindi natin pinapansin at pinapahalagahan. Tumutubo sa kung saan-saan at madalas pang gawing bakod. Yun pala, ito ang solusyon sa problema ng malnutrisyon ng mga kabataang Pilipino. Kulang na lang, ituring itong parang damo. Kung saan-saan tumutubo. Ang hindi alam ng marami sa atin, taglay ng gulay na ito ang mga sustansyang kailangan-kailangan ng ating mga kabataan. Ang malunggay. Moringa oleifera lamp ang scientific name ng malunggay. At dapat, baw tayo lahat dito dahil taglay nito ang lahat ng mga sustansyang kailangan-kailangan natin. Kaya naman sa iba't ibang panig ng bansa, unti-unti nang nabibigyan ng respeto ang hamak na gulay na ito. Sa likod ng maingay na syudad ng Coronadal sa South Cotabato, may tatahitahimik na tagungyaman sa bawat bakuran. Kahit saan ka lumingon, may malunggay. Si Carmen, sa tuwing kailangan niya ng malunggay, sa bakuran niya mismo, naroon lang ito. Sa isang linggo, apat na beses kami maghigulay ng malunggay. Ang saluyot. Ang paborito niya ritong luto, laswa. Hindi ito nalalayo sa pinakbet ng mga Ilocano. Pero malunggay ang pinakapangunahing nagpapalasa nito. Ilang minuto lang, ready na ang tanghalian. At ang lasa ng laswa, matamis na maalat na madulas-dulas sa dila. Ayan, laswa. Ngunit hindi lang sa mga kabahayan dito sa Coronadal makikita ang malunggay. Kahit sa mga paaralan, bida ito. Si Teacher Nierna, pinapakain ng malunggay ang kanyang mga estudyante para raw lalo silang lumusog at tumalino. Malaki po ang pagbabago na nagaganap sa mga kabataan kasi masisigla sila at least nakakakain sila kahit papano dito sa school namin. Malunggay rin ang pinapakain ni Ann Uy, nutritionist ng lokal na pamahalaan ng Coronadal sa kanilang feeding program. Subalit ang malunggay, hindi niya ipinanrerekado sa mga ulam, kundi sa puto. Ready na siya. Ang simpleng puto, hinahaluan niya ng dinikdik na pinatuyong dahon ng malunggay para raw maging nutritious. Kahit saan nakikita yung malunggay. Una, madaling patubuin. Pwede mo siyang isahog kahit saan. It is because bland yung kanyang yung taste niya. Sinamahan namin si Ann na magpakain sa isang Muslim community. Pagdating namin sa komunidad, pinagkaguluhan ang kanyang malunggay puto. Wala pang 5 minuto, ang malunggay puto o putong malunggay, ubos! Kung sa South Cotabato, ang puto merong malunggay. Sa Marinduque, ang pansit canton meron ding malunggay. Ang pansit, hinaluan ng dahon ng malunggay. Ginagamitan namin sila ng vegetable para at least
alam nila na pansit yung kinakain nila, pero meron namang additional vitamins and minerals na makukuha sila. Si Nanay Olive, kapag gusto raw niya ng espesyal na merienda, pansit canton ala malunggay ang kanyang iniluluto. Mura na, masustansya pa. Mas masustansya kaysa sa ibang mga pansit. Pagdating sa lasa, Napakasarap. pagkatapos mong kumain ng pansit canton na may malunggay at ikaw ay nasamid o nauuhaw, ang malunggay tea. Siya mula sa dinurog na dahon ng malunggay. Bukod sa nakaka-relax, kumpleto rin sa bitamina. Pero hindi lang sa pagkain at inumin pwedeng bumenta ang malunggay. Pwede rin daw ito sa mga personal products katulad ng shampoo. Sa malunggay, tsak raw na ang iyong buhok magiging long, dark, and silky. At para naman sa mga magiging ina o bagong ina, lalo na yung mga nagbabalak mag-breastfeed, merong malunggay capsules. Based sa clinical study, proven na yung mga nanay na nag-take ng malunggay versus dun sa mga hindi ito nag-take ng malunggay, mas madaming ang pinroduce na breast milk. Yan nga yung replacement. Kaya naman hindi nakapagtatakang plano na ngayong i-export sa ibang bansa ang malunggay. Malaki raw kasi ang demand para dito sa mga industriya ng pharmaceuticals at cosmetics. Tila nga yatang walang katapusan ang mga posibilidad sa gulay na ito. Asahan yung sa mga darating na araw, meron pang mga bagong tuklas na gamit sa malunggay. Lesson of the story, huwag isnabin ang mga hamak na gulay katulad ng malunggay. Dahil sila pala ang solusyon